Hello Philippines, I'm Butch Serrano. Welcome to the Fourth Estate. Nakita niyo na po mga kabarangay, nagbigayan na ng mid-year bonus na 1 month galing sa national government. At ayon sa batas, ang mid-year binibigay po iyan sa nagtatrabaho ng 6 na buwan up. At sila ay considered na regular government employee. Ang regular employee po, para sa inyong kaalaman, ay yung mga nagtatrabaho sa lahat ng sangay ng gobyerno. Sa executive branches, legislative branches, judiciary, at syempre, kasama ang ating mga kapulisan at militar. Pero sino ang frontliners ng mga iyan na laging sinasabi na malaking tulong sa gobyerno? At totoo naman, noong pandemya, ang kumilos lang naman, aside from DOH, hospital staffs ay ang inyong maliliit na barangays. From lockdown to sundown, from executive functions to legislative and to judicial powers, lahat yan sa barangay. In other words, katuwang ng national government sa anumang serbisyo na nais nilang ibaba sa mga taong bayan. Ang barangay ang rekta. Pero hindi kayo considered na regular government employees. So wala kayong bonuses, wala kayong incentives, wala kayong benepisyo, wala kayong insurance, wala kayong health benefits, at wala kayong sweldo. Honoraryo laang at konting cash gift kapag Pasko. Pero kapag eleksyon, kayo ang pinaka-importanting public servants sa mga tumatakbo. At kayong mga kabarangay, ang pinaka-importanting tao para sa mga nakaupo at nais umupo. Simple lang naman yan. Kung importante ang barangay, ibigay ninyo ang para sa kanila. Fixed salaries and benefits. At ituring po ninyo silang regular government employees. Hindi po parang JO ng national government. Ang Magna Carta for Barangay Act ay naglalayong gawing regular government employees ang nagtatrabaho sa barangay. At mas importante, magkakaroon sila ng fixed salaries and benefits. Kung hindi mahalaga ito sa ating mga kababayan, ay isipin ninyo na laang na ang seguridad ninyo, ang problema ninyo, ang daing ninyo ay mahalaga sa ating barangay. And then, ang may sweldo at benefits laang ay ang ating taong bayan, samantala ang takbuhan nila ay kinukonsidera na job order lamang ng national government. Bakit? Sapagkat dahil maliliit na tao lamang ang gusto magtrabaho sa barangay at nais lamang nilang tumulong sa kapwa, masyadong inabuso at hindi binigyang pansin ang kanilang status ng buhay. Kaya tuwing eleksyon ng mas mataas sa kanila, madali silang mapag-utusan sa konting bigay ng pera, konting pampasaya para pakilusin sila at kumuha ng boto para sa mga nakaupo. Ngunit, ang Magna Carta for Barangays Act ay mananatiling panguto sa mga kawani ng barangay na tuwing eleksyon malamang ay inihahain kuno ng mga mambabatas. Alam niyo ba kung kailan huling pinag-usapan ang Magna Carta sa dalawang kamara? Yan ay pagkatapos po ng BSKE elections noong December 2023. Pagkahalal ng mga barangay officials, doon na nagtapos ang usaping Magna Carta for Barangays. Of course, alam natin na marami naman ang naghain nito ngayong malapit na ang national elections muli. At importante na naman ang barangay elections at gaya ng dati, may kalakip yang proposal na iyan, ang postponement ng BSKE 2025 at BSKE 2028. Kaya napakatamis na pangako na naman yan. Kung ating susumahin, ay 20 years nang napako, hinahain at nabibinbin sa Kongreso at Senado. Kawawa naman ang ating 42,047 barangay sa Pilipinas. Ginagawa lang tayong mga bata na inuuto na binibigyan ng candy, sumunod lang sa utos ng ating mga magulang. Mga magulang na dapat magbibigay ng tamang pangaral. Ehemplo, tamang pagpapalaki at tamang gantimpala for a job well done. Mga kabarangay, pagdating ng October,
filing na po ng candidacies for national and local positions. At pagdating din ng October, tapos na muli ang usapang yan. Ganun pa man, mag-ingat sa matatamis na pangako. Gumalang tayo sa nakatataas sa atin. At patuloy po kayong magsilbi ng mabuti at may takot sa Panginoon. Hindi man tayo mapansin in this lifetime, I assure you, in another lifetime, magkakaroon kayo ng gantimpala na higit pa sa inaasahan ninyo. Maging masipag, tahimik at mabait, gawin ang dapat na serbisyo, do your best, and God will take care of the rest. Mabuhay ang serbisyong barangay. I'm Butch Serrano, and this is the Fourth Estate. See you next week.